Eto ho'y kakaibang storya, ano? Na kung titingnan natin, simple lang ho na naging komplikado dito ho kay Tatay Gregorio Cayatas. Siya ho'y na-hit and run. At noong Nobyembre 2015 sa May Luna. Kaya lang ang kanyang problema ho ay naging komplikado dahil siya ho'y nabigyan na ho ng kumbagay pampagamot ng bus company at nabayaran na ho pati yung bakal na sa kanyang hip. Although iika-ika ho si tatay. Kaya lang nga ho ngayon, parang ang ginagawa ho ni tatay, si Gregorio Cayatas, hinahabol niya pa rin yung bus para bigyan siya ng danyos. Ang problema yung danyos na sinasabi niya, kinakailangan munang magsampa ng kasong kriminal kasi naayos na ho yung pagpapagamot sa kwarto at ganun din ho yung sinasabing bakal sa paa. Alam niyo ho ba kung bakit naging komplikado? Si Tatay Gregorio naman kasi nung siya'y bata pa, iba ho yung lifestyle. Panoorin. So, retirado na kayo. Wala kayo natatanggap na anumang pensyon o tulong or sa inyong pagiging 31 years sa inyong servisyo. Mahirap umasa doon sa mga taong pinapapasan mo sa kanilang responsibilidad. Bilang isang empleyado ng gobyerno, nagtrabaho ko sa post office, kaya nag-utang, kung may utang ka, magki-clear ka muna. O ngayon, ayusin mo muna to para nang sa ganun, kahit na papano, may retirement ka pa rin, may makukuha ka. Okay? Kasi pag hindi, iikot ka na para kang mamalimos. Alam ko na aksidente ka. Ang bus na yan, hindi mo sila pwedeng, oy, suportahan mo na ako, pensyonado na ako kasi ako'y nabangga. Habang nabubuhay ako, susuportahan mo ko. Hindi ganun ang mangyayari. Magdemanda ka ng criminal case. Kasong kriminal para sa korte madetermina ng huwis kung ikay babayaran doon sa danyos na kinakailangan nilang bayaran sa iyo. Mahabang panahon yon. So bakit hindi mo tingnan to? Kasi ikay empleyado, dito ka tumingin at lubos-lubusin mo yung mga pribilehiyo mo kung meron pang natitira bilang empleyado ng gobyerno para nang sa ganon meron na aabot sa iyo. Sige, sir. Etong tulong ko sa iyo, tulong na parang pag-aalala. Hindi kita tutulungan doon sa boss kasi magdidemanda ka roon. Oo. Mababaliwala, wala kang pera pang demanda. Hinahamon ka nga ng demanda eh. Ayaw ko munang tingnan yun. Etong tinitingnan ko. Kung ikay makikinig sa akin, sa 31 years na paninilbihan mo sa post office, hindi pwedeng wala kang makukuha. Kung minsan nag-iisip mo na, sana natuluyan na lang ako kung ganito na lang ang sitwasyon. Gusto ko lumaban ka dito sa sitwasyon mo. Sabi mo, hindi, kasi may utang ka, ganito, ganyan, ganyan. Tuwing tinatanong ko sa iyo, lagi kang may rason. So, ibig sabihin, wala ka ng saysay, wala ka ng matatanggap sa gobyerno. Magre-retiro ka na lang na parang palaboy, parang ganun. Hindi ka na makapag-clear dahil may mga atraso ka, may mga obligasyon kang hindi mo kayang bayaran. Ganun ba ang nangyari? So sa palagay mo, makapag-retiro ka pa't maayos to, kahit na paano may natatanggap ka ng buwan. Pag maayos ito, sir, ngayon, O magkano matatanggap mo dyan? iba, yung maraming leave, sir, kasi ako wala na akong leave. Nakakuha sila ng minsan mga kalahating million, 500,000. So ikaw, naubos mo ng leave mo. Oo, naubos, sir. Bulak-bul ka ba nung ikaw empleyado? Nung ano, sir, palagi kong absi kasi yung, palagi kong nagkakasakit. Okay, sige, ito na. Tataka ako sa'yo. Inubos mo sa 31 years. Ubos lahat yung mga leave mo. Kasi, Taga-toma ka ba nung araw? Lakas ka tumama. yes, sir, nung umiinom din kasi ako nung kardero, lakas ko din Carpa de Marca de Mayan. mainit, ang buga ng ulan, ako inom. Wala ka naman chicks. Kasakit. Yun, babae. Chicks. Sa kanto-kanto. Sa mga kanto-kanto. Sakit sa ulo. Dahil Naubusan. sa babae. Tapos toma.
Pero hindi naman kumagaya, sir. Hindi naman. Ay, no, siyempre, pag uminit ang katawan, siyempre, ang bababae na yun, di ba? Yung kabataan mo pa. Kalataan, pero... Okay. Ha? Tatay ng tawag na sa akin. Itatay ka rin naman talaga eh. Totoo yan. Okay, so ganito na lang, Manong. Yes, sir. Kung talaga ako tutulong sa iyo, na si Ben Tulfo, makikinig ako sa iyo, ito yung gusto kong gawin mo muna. Bumalik ka sa post office, umapila ka sa kanila. Matanda na ako, 31 years ako. Ano bang magagawa ko rito, mga boss? Mas gusto ko doon ako tutulong, ililihis ko na yung maghahanap ka ng makakuha ng pera, suporta. Mahalaga ito. Kunin mo yan, pumunta ka, mag-clear ka. Mag-clear ka kasi may makukuha at may makukuha ka dyan. Yes, sir. Gaya ho ng aming sinabi, yung simpleng problema naging komplikado ho kay Mang Gregorio. Kasi ang gusto niya hong mangyari, pasagutin yung bus na parang bibigyan siya ng danyos, magdedemanda pa, matagal pa ho yun. Kaya ang ginawa ho namin, isentro yung atensyon ni Mang Gregorio doon sa kanyang paninilbihan ho sa post office. 31 years ho siya doon. Kaya lang may problema ho si Mang Gregorio. Alam niyo ho kasi pag ito ho'y parang lesson na rin para sa iba kung kayo ho'y namumuhuna nagtatrabaho sa gobyerno, gandahan ho natin yung ating performance at yung mga bagay na kung saan tinitira ho natin yung mga kung ano yung mga leave tulad ng sinasabi niya. Ang problema ho kay Mang Gregorio, mahilig hong tumoma. Kaya sa pagtutoma niya, nagkakasakit na uuwi sa pulmonya. Maliban doon sa pulmonya, lagi siya nagkakasakit, mahilig pa, chick boy pa. Siyempre, pag uminit yung katawan, eto na, nakakatingin sa babae. Aminado naman si Mang Gregorio. Okay, ngayon, wala naman hong masama roon. Ang hindi ho nakikita ni Mang Gregorio, marami hong paraan. Takot lang ho si Mang Gregorio kasi may mga atraso raw siya na mga pinagkautangan sa post office. At parang nawala na ho siya ng ganang mangolekta, pero sinentro ho naming atensyon na babalik siya sa post office, makikiusap sa kanyang nasa itaas kung anong dapat gawin para mag-clear ho siya kahit na paano makatanggap po ng buwanang pensyon or isang lump sum sa kanyang retirement. Doon ho nagising si Mang Gregorio. Ito ho ang saysay ng Bitag, ito sa Bitag Action Center namin, pero dito ho sa aming Kilos Pronto Public Service. Kuminsan, kapag ikay puno na ng problema, nakakalimutan mo kung ano talagang problema mo at nakikita ho namin kung saan ho yung solusyon na pumayag naman. Tutulungan ho namin si Mang Gregorio. Pati ho roon sa sinasabing pag-file ng leave, pag-file ho ng kanyang retirement at yung mga bagay na dapat yung proseso na para naman kahit na papano, wag na ho kumbaga, ipasan doon sa bus company na kanyang inaasahan na bibigyan siya ng danyos. Samantalang mayroon ka namang retirement pay dito ho sa post office. Yun lang ho kasimple. Kaya eto ho yung mga saysay ho ng mga story. Kuminsan, pag pinakinggan nyo lang ho, mga bagay na mga simple, totoong tao, yung kanilang buhay at yung mga hamon sa buhay, kung minsan yung problema na hindi masyado malinaw dahil lugmok sila doon sa sinasabing problema na nakikita rin ho namin. Practical ho yung aming mga pinapayo sa kanya, pinagagawa. Kasi kami din ho, tumutulong din. Hindi ho nagwawakas sa pagbibigay namin ng payo. Meron ho kaming hakbang at aksyong solusyon na ginagawa para doon sa inilalapit na problema. Kaya bukas ho ang aming Action Center. Hindi lang ho kami mga advice. Pero pinakikita ho namin sa inyo na kahit na paano, may napupulot ho kayo.